Maayong gabi sa tanan. Ang title sa atong teaching karong gabi una, no, and I encourage everyone nga mamati jud ta tungod kay dako kay nig kalabutan sa atong kinabuhi. Tungod kay this teaching is based sa atong ebanghelyo diadtong Domingo, which is in Mark chapter 10 verses 2 to 16. Ug sa atong tema nga gitawag kita nga magmatinud-anon sa mga ang Dios matinud-anon usab ngani kanato. The title of our teaching is Marriage and Family, God's Example of Faithfulness. Ang kaminyoon ug ang pamilya mauni ang ehemplo sa Dios diya sa pagkamatinud-anon. According to a report from the Office of the Solicitor General sa Pilipinas, nag-ingon ang report nga the increase in union dissolution has been accompanied by a parallel increase in the proportion of Filipinos who live together with their partner without marrying. Ang pagtaas kuno sa pagkabungkag sa mga kaminyoon, no, nisabay usab pagtaas, okay? Ang pagkabungkag sa mga Pilipino nga nag-ipon-ipon nga wala maminyo. As cohabitation has much higher dissolution rates than formal marriage, the rise in cohabitation or kining gitawag nga pag-ipon-ipon nga naway kasal will likely lead to an increase in the proportion of Filipinos who are separated. Sa pagtaas kuno sa mga kaso sa kaning pagkabungkag sa mga panag-uban nga nag-ipon-ipon, ikumpara nimo sa na bungkag nga kaminyoon, okay? Mas taas gihapon ang tsansa nga mabungkag ang mga pag-ipon nga dili mo kasal. Okay? The rise in cohabitation may also be attributable to the country's marriage crisis because cohabitation is preferable to marriage because it is relatively easier and cheaper. O kining pagtaas no sa mga Pilipino nga di na lang magminyo kundi mag-ipon na lang sila, di na sila magpakasal. Okay? Ang hinungdan ani tungod kay nakita sa mga tao no nga mas sayon og mas dili gasto ang kanang mag-ipon na lang kaysa magpakasal. No? Matod pa sa usa ka report ngadto sa Solicitor General in the year 2023, so last year. Ug matod pa sa usa ka survey nga gihimo sa Social Weather Station last December 2023, there are 73.5 million Filipinos that are currently married as of December 2023. Okay? Inga na kadaghanon sa mga Pilipino nga kasal. Okay? In the year 2023. Pero 8.9% gikan ni anang 73.5 million or 39.6 million ka mga minyo nga magtiayon nagkabulag sila tungod sa rason nga gitawag nga unhappiness. Di na sila malipayon. Take note, 8.9% from 73.5 million. That is 39.6 billion. While, paminaw ha, 10.6% sa mga live-in or cohabitating couples. This is 12.5, okay? This is 10.6% or this is around 42%, 42 million plus rather nga mga nag-ipon-ipon, okay? Also cite unhappiness as the number one cause of their separation. Mao gyapon. Sa kaning nag-ipon, nagbuwag, ang number one rason gyapon according sa survey is wa na gyapon sila nagmalipayon. Okay? Pero taas og rate nga nagbulag ang mga way kasal kumpara sa kasal.
the 8.9% versus 10.6. Okay? Timanin eh, marriage is the first institution that God created. Amen? Ang kaminyoon, mauni ang unang gihimo sa Dios. In fact, this is the first sacrament nga gihimo sa Dios. Okay? Kano sa amin nitabo? Kano sa ang unang kaminyoon? In the book of Genesis, chapter 2, verses 18 to 24, we see how God created man and woman and united them into one. Nakita nato ang gibuhat sa Dios ang lalaki ug ang babae ug silang duha gihiusa. Okay? In verse 24 sa Genesis chapter 2, verse 24 no, nag-ingon diha, tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug mausa sila. Father, okay ra day mag-ipon-ipon, Father. Kaya nga ang Bible nga mubiya daw na mutipon. Take note, wala ni gisulti in the context outside marriage. But this is spoken inside the context of marriage. Take note ang lalaki mo biya sa iyang amahan o ginahan o mutipon sa iyang asawa. Okay? So basically, dili ka pwede, labi ka na kung mag-ipon-ipon, no? Ayaw tawagan na imong pares nga imo ng asawa or imong bana, kaya di pa mo kasal. Kanang term nga bana o asawa, para lang na sa mga kasal. Masabtan ninyo? Ha? This is biblical, ha? Kanang mag-ipon-ipon, uyab ragya po na sila. Wa may kasal. Kaya nga naman, na-normalize na ni karon sa atong panahon. Nag-ipon-ipon, uy, akong bana. Akong asawa di ay. Hindi man mo kasal. This is very biblical because God Himself instituted marriage. And remember, ang unang milagro ni Jesus, unsa man, didto sa kasal sa Kana, nga iyang gihimog bino ang tubig. Marriage. Okay? Part of this unification is mauni ang pagkamatinod-anon sa usag-usa in the bounds of marriage. Kining gitawag nga pagkausa sa tao, ang duha nahimo ng usa, no? Kabahin ini ang gitawag nato nga faithfulness. Okay? Karong panahon na nakita nato kung giunsa pagguba sa yawa ang kaminyoon og lakip na pod ni ana ang pamilya. Sa atong panahon karon, very rampant kayo. Makita nato first hand sa atong makaugalingong mata kung giunsa pagguba sa yawa ang kaminyoon ug ang pamilya. Okay? Atong timan-an, kung maguba ang kaminyoon, guba usab ang pamilya. Ha? Take note, ha? Kung guba ang kaminyoon, guba gyud ang pamilya. Ayaw gyud pag-ingon nga amo ra maning isyu sa imong mama ug papa, wa man mo'y labot, asay walay labot. The moment nga naguba ang kaminyoon, guba na ang pamilya. Kay dili nimo pwede mabulag ang marriage ug ang pamilya. Kay walay pamilya kung walay kaminyoon. Amen? Mamahimo lamang nga mapasig-uli ang pamilya kung mapasig-uli usab ang kaminyoon. The only way to restore the family is to restore the marriage. Okay? Matod pa sa ni Saint Teresa of Calcutta, niingon siya, the way you help heal the world is that you start with your own family. Aron kuno ka makatabang sa pag-ayo sa kalibutan, pagsugod diha sa imong pamilya. Amen? Mga kaigsuonan, gikan sa Dios ang atong kinabuhi ug iya kining gisalig ngadto sa pamilya nga una niyang gimugna. Gisalig sa Dios ang iyang mga binuhat ngadto sa tao.
sama nga iyang gisalig ang kinabuhi sa tao ngadto sa pamilya. When God created the world, okay? Gitagaan niyag otoridad ang tao nga magdumala sa tanang binuhat sa Dios. So gisalig sa Dios ang iyang minugna ngadto sa tao. So ang pamilya pod gisalig pod sa Dios ngadto sa tao, pinaagi sa pamilya, pinaagi sa kaminyuon. Okay? Apan naguba kining kaminyuon og pamilya tungod sa kakulang sa pagka-matinud-anon. Naguba ang mga pamilya tungod pamilya o kaminyuon tungod kay kulang ta sa gitawag nato nga faithfulness. Una sa tanan, ang mga minyo nga mga magtiayon karong panahona dili na matinud-anon sa ilang mga panaad sa ilang kasal ngadto sa Dios. No? Or worse, di na magpakasal kay moingon raman nga magbulag ra gihapon. May na lang nang di na mi magpakasal kay in kasog magbulag mi way kabilinggan. Mga igsoon, wa ba mo nasayod kung unsa na kadelikado ang inyong gipangsulti? Okay? Dagan kog na encounter nga na. Father, nagbulag ganin ng minyo, Father, kami na hinoon. Di na lang ko magminyo. Diba? Di na lang. Mas may man na, Father, kay aron nga, in kaso, di na magdili na ganahan sa usag-usa, o di at least, pwede ra ko musibat, itaglain. What na tay sense of commitment? Di na taganahag commitment, di taganahag responsibilidad. Okay? Kung atong basahon ang atong ebanghelyo ni atong Domingo sa Marcos 10, kapitulo 2, versikulo 5, gipangutana sa mga Pariseo si Ginoong Jesucristo kung gitugot ba sa balaod nga magbulag ang mga magtiayon kay gitugot man kini ni Moises. Pero kinahanglan nga maghimo og sulat sa pakigbulag. Ba kung naminaw mo sa Gospel a Sunday, ningon ang mga Pariseo nga nisugot man si Moises. Pero kinahanglan nga naay gitawag nga certificate of divorce, sulat sa pakigbulag. Pero nasayod man ta kung unsay tubag ni Hesus. Unsa may tubag ni Hesus? Ningon siya nga, gitugot na ni Moises tungod sa pagkagahi sa inyong ulo. Okay? Nahitabo na nga nagbulag, kay gahi man mong ulo. Okay? Klaro og tataw kaayo sa mga pulong ni Hesus nga ang pagkaguba sa kaminyoon og sa pamilya dili kabubuton og binuhat sa Dios. Amen? Klaro kayo ha? Dili na to pwede i-blame ang Ginoo nga Lord, nabungkag akong pamilya tungod nimo kay imo ning will namo. Wala ingana. Okay? Lord, nagbuwag akong mamagpapa kay maybe naapa siguro kay mas maayong plano. Kay basin di gid sila para sa usag-usa. Nabuang ka man siguro. Pag magminyo na, mauna na. Ayaw na ignore nga. Kuha na napailain. Okay? Kundili, tungod sa kagahi sa ulo sa tao. Nga naman, tungod sa kakulang sa pagkamatinud-anon. Okay? It's because of our stubbornness, tungod sa atong pagkagahig ulo, kiignan nga di lagi magbulag yun. Mauna, bulag. No? Kulang sa pagkamatinud-anon. Naapa isa ka pagtuon, no? According to psychological studies on marital dissatisfactions, na yung sa kapagtuon naghihimo alang kuno sa mga butang kalabutan sa kaminyoon, no, kanang mga disgusto sa kaminyoon.
the number one reason for unfaithfulness is, unsa man, unhappiness. Ang numero uno nga rason ngano ang usa ngano ang magtiayon magbulag, no? Okay? Tungod sa wa nay kalipay. Wa nay kalipay sa kaminyoon. Magbinuang na lang sa kaminyoon tungod kay wala nay kalipay. No? Mangita na lag chicks. No? Kay wa naman nalipay sa iyang pares. No? Kay iyang kalipay tuwa na sa lain. Mga igsoon atong hinumduman nga diha sa pamilya nagsugod ang tanan. Ang tanan nagsugod diha sa pamilya. Diha sa pamilya nakasugod ta nga makakat-on. No? Ang atong mga ginikanan mao ang atong mga unang magtutudlo. Our parents are our first teachers and educators. Okay? Diya sa balay. Ug tungod kay ang kaminyoon sagrado ug gipasiugdak kini sa Dios, kinahanglan usab nga diha sa pamilya itudlo ang mga langitnong mga hiyas ug mga butang sama sa pagkamatinud-anon. Apan mamahimo lamang ta nga epektibo nga mutudlo niini kung kita mismo makita ni nga hiyas sa atong kinabuhi. Mahimong epektibo nga atong pagtudlo about faithfulness kung kita pod mismo faithful pod ta. Pangutan na imong tapad, faithful ba ka? No? I'm not just speaking on sa kaminyoon, ha? Faithful ba ka? No, it's a general question. Matinud-anon ba ka? Okay, di ba? Og napag-iisa, matud pagyapon sa maong pagtuon, no? Children whose childhood is exposed to infidelity are twice as likely to have an affair themselves. Ang mga bata nga nakakita mismo sa maong pagkabungkag sa kaminyoon sa ilang ginikanan tungod sa gitawag nga unfaithfulness, dako, maotod pas pagtuon ha, dili ni matos Ginoo, dili po ni matod nako, matos si pagtuon, nga dako kuno ang tsansa nga sila pod mahimong dili matinud-anon inigabot sa ilang panahon nga sila na pod maminyo. Og mao na ni karon ang atong gitawag nga generational curse. Okay? Mao ni ang explanation sa psychology. This is the psychological explanation aning mga butanga. Okay? Ito, bantay, paspasad mong lingi sa inyong tapad ba? Ikaw ka. Bantay lang jud ka. Ay, lingi ang tapad. Kaya nga naman, ayaw hukme. No? Tungod kay, naggasugod pa lang ta. No? Manang gitawag nga generational curse, no? Kay ang mga anak nakasaksi ni ana gikan sa ilang ginikanan, okay? Labi na sa ilang pagdako, mapod nilang awaton pod. Ako po ning ilisan akong kuan, gilisan gay sa akong papa, akong mama, ako na hinuon ka ang anak rako. Di kog pagansi, isa ra migilis sa akong papa, duhaon ako No? Ang imo pong anak pod, kibali ang apo na, akong papa gani, gilisan niya duha ang akong mama gani, gilisan niya akong papa duha ka buok, ilisan pod na ako akong asawa og tulo pod ka buok. Hangtod nga magkatay-katay. Manang gitawag na dahil nga generational curse, nahimo ng tunglo sa inyong pamilya. Wa na, ang imong kaliwat na ilhan na, nga sigig pangabit, dagag asawa, dili mo lahutay og kaminyoon. Wa na. Hangtod sa hangtod. Kung dili na maputol nga tunglo, magpadayo na siya. That is why it is very important that faithfulness in all things is taught inside the family.
Mao na nga importante kay nga itudlo gyud kining gitawag nato nga faithfulness diha sa pamilya. If not, kay kung dili nato itudlo, then we can never be faithful in anything. Kay kung dili na matudlo sulod sa pamilya, dili gid ta magmatinud-anon sa bisan unsang butang, bisan pag sa Ginoo. Ngano man, because faithfulness, okay, doesn't come from God. Okay? Gihatag na sa Ginoo through marriage and the family. Faithfulness starts in marriage. Mo nagkabantay mo ang readings nato datong Domingo about kaminyoon. Uni atong tema faithfulness, ano man tungod kay ang pagkamatinud-anon nagsumikad gikan sa pamilya. Okay? Mo importante kaayo nga diha sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay samtang bata pa sa damuhan maghabulan dili day samtang bata pa no sa di itudlo nato sa ila ang gitawag nato nga pagkamatinud-anon nagtuo mo kanang pag usay man gud ang atong thinking pag mingon tag faithfulness ang unang mosulod sa atong una-una dayon kanang dili ka kanang usa ka bana dili matinud-anon sa iyang asawa or vice versa dili ra man ingana daghan kayong aspeto ang gitawag nato nga faithfulness. No? Tagaan ta mo example, daghan mga bata karon or daghan mga estudyante karon nga dili faithful sa ilang pag-eskwela. Kay ngano man, kay wala tudlo diha sa ilang balay unsa ka importante ang pag-eskwela. Nasabtan niyo? Mao na saging absent, digpakita sa eskwelahan, gagmay kay grado, ngano man dili man faithful. Sabtan? Okay. Og samot na. Kung nag-alagad ka sa Ginoo. Kung dili ka faithful dito sa inyong balay, di ka faithful sa mga sugo sa imong ginikanan, di kag tuman, saan mo pagtuman sa mga sugo sa Dios, sa mga sugo sa mga lidere sa simbahan, na di man gani ka matinud-anon mismo diya sa inyong balay. Okay? We always hear from the church that God is faithful. Kanunay ta makadungga sa simbahan nga matinud-anon ang Dios. Yes, tinuod na. Walay duda ana. But how can we say that for sure if we are unfaithful to Him? Pero unsaon nato pagsulti nga ang Dios matinud-anon nga kita mismo dili man ta matinud-anon? Unsaon man nato pagkasinati sa iyang pagkamatinud-anon sa atong kinabuhi kung kita mismo nga adunay relasyon kaniya isip iyang mga anak dili matinud-anon kaniya. Di ba? Ganina naghisgot ta sa relasyon sa bana ug asawa. O, kita, napit ay relasyon sa Ginoo, di ba? Di ba? Naa wala? Naa. O. Unya, ano maingon man ka nga faithful ang Ginoo nga di man gani ka faithful sa iya ha? Sa imong relasyon sa iya ha? Faithful ba ka sa imong pag-ampo? Mo man ebanghelyo ginabuntag about the Lord's Prayer. Faithful ba ka sa imong pag-ampo? Faithful ba ka sa imong pagtrabaho? Wa ka nagminaro, wa ka nag-engage into corruption unsa pa na diha? Faithful ba ka sa imong ministry? O sige ka absent? Faithful ka sa imong pag-eskwela? O sige ka gyapon absent? Faithful ba ka sa pagbinuotan sa imong mga ginikanan? Mga ginikanan, faithful ba sad mo sa pag-amuma sa inyong mga anak, sa pagtudlo, paggiya kanila? Mga clergy, faithful ba ta sa Ginoo sa itong pag-alagad? Manay dakong pangutahan na karong gabi una. Kinahanglan natong atubangon. Mao nga sa tanang aspeto sa atong Kristohanong kinabuhi, kinahanglan nga magmatinud-anon kita. Ilabin na kita nga nag-alagad kaniya.
Especially kanato, mga ministers, mga clergy. No? Kita nga nag-alagad sa Dios. Kita dapat ang mahimong modelo sa pagkamatinud-anon. No? Matinud-anon ba mo sa inyong pagsimba? Matinud-anon ba mo sa inyong pag-serve sa Ginoo? Matinud-anon ba mo pagtambong every Wednesday, every Saturday, sa inyong mga practices? Matinud-anon ba mo sa inyong mga leaders ninyo sa ministry, leaders ninyo sa simbahan? Kita mga clergy, faithful ba ta sa atong obispo? Faithful ba ta sa pagsunod sa iyang isulti, sa iyang mga giya nato, sa atong angay buhaton? Kita dapat. Ignay mong tapad, be an example of faithfulness. Be an example. Okay? Mga igsoon, kung lisod ang tawhanong relasyon, nga gastragol pamangani, nga imo nang makita, maistorya, madungog, how much more ang atong relasyon sa Dios kung asa dili nato siya physically makita, madungog ug maistorya. Galisod gani ng tawhanon nga relasyon, no? Kanang banag asawa, nagan pa maging nag-struggle nga kada adlaw sila mag-uban, mag-istorya, mag-away, maglalis, maghinapaka, magkatawa unsa pa na diha. How much more na inon ang atong relasyon sa Ginoo? Nga di nato physically makita ang Ginoo, di nato madungog, no? Mahawiran, makalalis. No? Maginikanan ag struggle pa manggani mo sa inyong relasyon towards sa inyong mga anak. Mga anak, gastruggle pa manggani pod mo sa inyong relasyon towards sa inyong ginikanan. No? How much more na hinoon sa Dios? Usa sa mga bunga sa Espiritu Santo nga atong mabasa diya sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23, but the fruits of the Spirit, usa niya na is gitawag nga faithfulness. Okay? If the Holy Spirit is truly the one who guides and leads us, we will never commit infidelity against God, even in our marriages and families. Kung tinuod nga ang balaang Espiritu Santo maoy naggiya og naggiya kanimo og nagdala kanimo, dili jud ka mahimong dili matinud-anon ngadto sa Dios, sa kaminyoon og sa imong pamilya. Kay nganuman, bunga man na sa Espiritu Santo, timailhan nga naa ang Espiritu Santo kanimo, kanang gitawag nga faithfulness. Amen? Dili ka mangita laing Dios. Di ka mangita og lain nga simbahon, alagaran, daygon, pasalamatan. Kung minyo ka, di ka mangita og lain. Amen? Di ka mang side chicks. Unsa na sakyanan kay naay spare tire? Ha? May magsakyanan na kay magbit-bit ka og extra nga ligid. Kay akong maplatan, inay ka puli. Dili ingana ang kaminyoon, mga batanon, labi na musulod mo kaminyoon. Ayaw gid mo sus naarab gyud kadunggan sa una sa to. Kanang maayo ko no nang naay reserba. Kuyawa kayo. Uy! Mas masarap magmahal na may reserba. Kuyawa kayo. Nga kung sultian na, may untag magabaan ka. Kay imong gibugal-bugalan ang disenyo sa Dios bahin sa kaminyoon. Ano ba rin? Naadalain si Adan? Nangita din siya gorilya nito, yung gipulik ang iba? Ha? Wala. Ha?
Paghimo ba sa Dios kang iba? Kaluha ba sila? Triplets? Wala, si iba ra gyud. Mao bitaw nga paghimo sa Dios kang iba, natulog man si Adan, kay gipakatulog man sa Dios, kay gikuha man sa iyang gusok si iba. Okay? Pagmata ni Adan, nakit-anyag kayo. Motong kaingon si Adan, mao kini ang unod sa akong unod ug bukog sa akong bukog. No? Kaya nga naman, kay si Adan, gawander na siya nga, sa tanang binuhat sa Diyos, anong muragwa may parehas na kugnaw? Manang ay dyan mugtuan na mo istorya bitaw, kanang sultian mo sa inyong maestra sa eskwelahan sa science bitaw, nga gitagikan sa unggoy, ay di mugtuan na. Ay dyan mugtuan na, nagikan ta sa unggoy, kay wa dyan nag-iingos Biblia, nagikan ta sa unggoy, niya ikaw si Tarzan. Kaya mo man ang salida nga Tarzan, padako sa mga unggoy. Ay dyan mugtuo. No? Natingalan si Adan nga, anong may parihas niya? Siguro, tapad-tapad siguro to sa dito sa mga mananap siguro, iya siguro gikumpara iyang kaugalingon ba nga, lahi man iyang kamot o akong kamot. Matchmaking ba? Nag-date-date, mga mananap, siguro, saan man niya? Motong niingon ang Ginoong Diyos, dili angayan sa tao nga mag-inusara. Tagaan ko siya katabang. Dili katabang nga kanang helper ha sa balay ha. Lain katabang nga helper dayon nga maghinlo sa balay. Dili. No? So mao to nga gipakatulog si Adan. Gitawag nga divine tranquilizer. Ambot sa kato. Patulog sa Ginoo ana. Gikuhaan siya gusok man mga kitang mga lalaki, kitanan nga mga lalaki. Kuwang jud ta og isa ka gusok. Ngano man, tungod kay gikan ang mga babayi. Ana, mao na kung hapakon mo sa babayi, mo nang sakit gid kayo kay kanay lang kamot gusok na nimo. Mo nang sakit man dapat na mga bayi kay ang ilang kamot anang gusok na nimo. Okay? Muna mga igsuon nga, ang gitawag nato nga saving grace, makaluwas nga grasya sa Ginoo. Yang gimension diya sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. Mao ni nakanindot sa Ginoo, paminaw mo. 2 Timothy chapter 2 verse 13. Kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon. Even if we are faithless, He remains to be faithful. Amen? Muna nakanindot sa atong Diyos nga atong gialagaran gyud. Kay bisan pag makakumit ta og gitawag nga infidelity against God. Ha? Infidelity against God ha? Pero faithful gihapon ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mao nang makaingon dita nga God is faithful. Kay nganuman, kay taliwala sa atong kinabuhi usahay that we are unfaithful to God, He remains to be faithful to us. Di ka faithful sa imong paghatag, dili na problema sa Ginoo, dili matandog ang langit anak kung di ka muhatag. Mapobre di ay. Mapobre ang langit kung di ka muhatag, dili. Manang pasabot ni bishop nga kining pagtulunan sa paghatag dili na para kang bishop, dili na para sa Ginoo, para na sa ato kaninyo. Ngano man dili matandog ang Ginoo, dili ma-bother ang Ginoo kung wa kanihatag. May magmairita ang Ginoo nga agoy sa tanan miyembro sa CCR kanira gid sila wa naghatag. O kadugay kanusa mo gid sila maghatag. Dili. Okay? Kaya ngano man God is super able. And God will always be able. Kaya kanunay sa Dios. No? Di ka mag-alagad sa iya, walay problema sa Ginoo. Bisag gitawag ka pagpangalagad, walay problema kung di ka mo respond. Dili maunsa, dili makuhaan ang iyang pagkaginoo. Sabtan niya? Kaya nga naman, because He is God. Pero ang nakanindot kay taliwala ni anang tanan, He remains
faithful to us. Wala nakuhaan ang iyang gugma, ang iyang grasya o kaluoy nganhi kanato. Amen? Muna nakanindot sa Dios nga atong gialagaran. But then again, we have to start to be faithful. Nganong ako tong gistorya sa inyo, katong mga gitawag nga statistics. Itong mga nagbulag, pila ka nagminyo. Kay aron nga ma-aware ta nga kining gitawag nga faithfulness, kining hiyas, this virtue called faithfulness, importante kaayo ni dili lang sa atong Kristohanong pagkinabuhi, but even sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Yes, you might be faithful sa imong pagpangalagad sa Ginoo, pero dili man ka faithful sa imong trabaho. Ha? Diba? Na yung mga tao? You might be faithful sa imong trabaho, sa imong pag-alagad sa Ginoo, pero dili ka faithful sa imong pag-eskwela. Dili ka faithful isip usa ka anak. Dili ka faithful isip usa ka ginikanan. Saan ang pagkadili faithful sa ginikanan ngadto sa iyang mga anak? No? Wala nagbali-bali sa iyang responsibilidad isip ginikanan. Gibaliwala niya ang iyang pagkaginikanan. Gisalig na sa uban ang responsibilidad niya isip ginikanan. No? And that is why, again, nga gihimo sa Dios nga ihemplo ang kaminyoon because it all starts there. Nagsugod ang pagkamatinon-anon diha sa kaminyoon sa usa ka lalaki o babae. That is why, no, labi na kamo mga young people, when the time comes nga magdesisyon na mo kung magminyo ba mo o dili, please i-encourage mo nako pagminyo gyud mo. Amen mga batanon? Sama mag-ipon-ipon pod mo. Ha? Mag-ipon-ipon mo pang sagpaon jud mo. Sagpaon mo ni Adan. Ano? Seriously. Tanawan ninyo. Tanawan na ninyo. Nagtuo mo okay ang kahimtang sa kwan? Kanang ipon-ipon? Ha? Tanawan ang inyong mga paboritong artista. Uyab pa gani, nag-ipon na sa usa ka balay. O, naglahotay. Ha? Dagka naging kwarta. Asa mga anong problema bilang kwarta? Dagka milang kwarta. Pero unsa may rason? Di na malipayon. No? Ug sa mga magtiayon pod, labi na sa mga minyo, no? Hinumdumi ninyo kanunay ang inyong gisaad sa Dios panahon sa inyong kasal. Kini sakit-sakit gining kamatuoran, pero ako gining isulti sa inyo. Ay lang gin mong kalain ako. The church does not recognize nga kanang magtiayon nga gikasal sa huwis. They have the blessing from God. Wala na gi-recognize sa simbahan. Yes, kasal ka sa mata sa balaod. Pero sa mata sa Ginoo, dili ka kasal. That's why si Bishop, very generous. Gusto niya labi na ang mga tao nga nakasal na sa huwis, unya wala nakasal sa simbahan. Gusto niya nga makadawat og panalangin gikan sa Dios pinaagi sa sakramento sa kaminyoon. Nganuman, tungod kay ang kaminyoon usa ka sakramento, naa diri ang grasya sa Dios. Amen. Bisan pag nakasal ka sa mayor, judge, attorney, kinsa pa na diyang banggiitan nga gi-authorize sa gobyerno nga magkasal, sa mata sa Ginoo duha pagyapon mo. Dili mo usa. Nakuha ninyo?
I'm not saying this to degrade you. No, I'm telling you the truth aron ma-aware mo. Aron dili awaton sa next generation. Okay? Ngano maglangay-langay pa man o pakasal, ngano mo agi pa man sa huwes o kisa pa ng civil marriage, kung pwede man ay magpakasal diretso sa simbahan. Mahal mang bayad sa pari, father. Basig mahal ang pangayoon ni bishop. Mga igsoon, libre ang kasal. Ang gikinahanglan ra ang magpakasal. Mo bitaw nga agka nga expire na lang ni among mga lisensya, unya sa duha ka tuig nga nagbalid ni among lisensya, pip, wara gid kaabot og napulo ang among gikasal. Kaya nga naman, gamay ra ang pakasal. Ay, agi-agi pa una, mag-civil wedding sa amin, pag kwanda yun, ayan na lang may magpakasal. Ba? Ayaw. Ang sabdan niyo? Kasal na. Okay? Kasal, simbahan na, simbahan. Kaya ron madawat ninyo ang grasya sa Diyos, pidya sa kaminyoon. Pero mga igsoon, dili nabot pasabot nga, bisan pa si Craig Bates ang nagkasal sa inyo, dili nabot pasabot nga di na mo mag-away, di na mo magkuan, lulalis, unsa pa na. Moabot gihapon ng mga butanga. Pero ang nakanindot sa kasal sa simbahan, kay nga naman, kinaa kay tulubagon sa Dios. Nanaad ka sa Dios. Unya, kung di gini mo na tumanon, maigo jud ka gaba. Nga naman, sakramento may imong gibugal-bugalan. Grasya sa Dios imong gibugal-bugalan. Nagsaad ka diya, mangutana ang pare, will you be loyal? No? Will you be faithful to your wife, no? In sickness and in health, for richer or for poorer, for better or for worse, till death do us part. Tubag kag, I do. See? Unya, ang nakanindot pagyod kay naay right diya sa kasal nga kuhaon sa pare ang duha ka tuo nga kamot, no, sa bride and groom, og hiktan dayon sa pare sa iyang istola. Hiktan niya, og he will pronounce, I now pronounce you as husband and wife in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Meaning, gibugkos na mo diha sa inyong kasabutan sa Dios, diha sa kasal. Okay? Mana, next generation nga magpakasal, no? Kasal mo simbahan, ay magsugot nga, mga babae ay magsugot nga, tabanon ra mo, ipunon ra mo, ay magsugot. Uy, mga babae, ano itong mga babae ngayon? Amen mo? Hey. Huh? O, mga lalaki, mga young people, ay pumagpanaban pod, mura sa mga korek, mura na ikabuhi. No? Oh, ay magpanaban, ay ginigunaw na nga, tara, pasagdi na sila, kay magtaban na ta, bahala na sila. You and I against them. O sige. Hala, kaluod ba nimo paminawon? Bidli man nimo. No? Ayaw magsugot. Ayaw ninyo na nganuman kay mahimo na ng tunglo. Wa na ang imong anak pohon, giipon rapod, ang imong mga apo po nagipon-ipon rapod, ang imong aposto nagipon-ipon rapod. Na wa na gyud. Puro inyong kaliwat, puro ipon, wagi isa gikasal. Ha? Labi na kitang mga lalaki, no? Kita ang gitawag nga mga leader sa atong tagsa-tagsa ka pamilya, no? Kita ang manguna, dili unta ta matalaw og responsibilidad. Amen mga lalaki. Ta matalaw ana. Mag-unsa ra man ang responsibilidad kung gwapa na imong asawa. Ba? Isa ra kahalok ana, wala ta nang katalaw nimo. Or basi ikaw ang mawala. No? Kita mahadlok, no?
Kay mo na ato gakita social media, no? Sa TV, si Kuan nagbulag na. Si Kuan nagbulag na. Pag adto nimo sa Facebook, si Kuan nagbulag na. Adto ka sa TikTok, si Kuan nagbulag na. Ginoo ko mga balita puro sige bulag. Wa jud ko sukad nga, wa pa ko sukad na balita nga nabasahan sa Facebook nga naglaras bitaw, si Kuan nagbalik na, si Kuan nagbalik na, si Kuan nagbalik na. Pero naay special case. What, Pader? Unsaon man ni akong bana, Pader, pangulata man ni Pader? Alangan di na ko ni bulagan. Kung di ko mabuwag ani, wa na. Puno ko bunog ani, ug baned. Saan ka man eh? Mga kaigsuonan, naay gitawag nga special and pastoral consideration nga ginahatag sa simbahan, no? Timanin ninyo ang simbahan, no, dili ni robot, no? Mutan-aw ni siya kung unsa kailaylay manggod og sitwasyon ang kaminyoon. Dili binato na ma-deny na agi mga kaminyoon nga kanang gitawag nga toxic. Anang luoy kay ba? Ang asawa gikulata or baliktad ang bana may gikulata sa asawa. Ana, una mi tay mga ingana. Ang mga asawa may mangulatas bana. Okay? Pero rampant gid kayo nga ang bana mangulatas sa asawa, no? Naay mga cases nga ingana tinuod na ug wala nagpakabuta og pakabungol ang simbahan ana. Og naagyoy mga cases nga wherein dili na sila angay pa mag-uban tungod sa mga ingana nga sitwasyon. Pero dili mo undang ang simbahan pagtabang sa ilang duha nga ma-reconcile sila. Nga mauli sila ba? Pero lahi po ng istorya pod nga kamo duha sa imong ang bana ug asawa nagdesisyon mismo nga di na ko ganahan nimo kaysa una gwapa ka kaayo karon mura ka na magbaril di na ko ganahan nimo. No? Mingon po ng bana mingon ang asawa sa imong bana di mo ganahan nimo kaysa una hamis ka man kaayo pero karon imo naman lang lapa-lapa mo hamis. Di na ko nimo magbulag ta. No, nagbulag ng duha. Unya nangita na sa muglain. No? Nangita na sa muglain. Mga igsoon, kung padayonon na itong basa ang atong Ebanghelyo last Sunday, sa ingon ni Kristo, ang bana nga mobulag sa iyang asawa og mangita og lain, nakahimo og panapaw, adultery. Hilom lagi mo. Adultery. But pasabot, nakasala ka sa imong kaminyoon. Ngayon nga naman, kato inyong kaminyoon, sa mata sa Ginoo, valid to. No? Given, 1 minute lang, given lang nga kung itugot gyud. Example lang, given nga may tabo gyud nga mahimong legal ang divorce sa Pilipinas. Kabalo ba mo proseso? Dili na diretso nga pag-ingon nga, mag-divorce ta. Buwag na ta. Pagkasunod si Mana, buwag na mo, dili. Okay? Kung aside sa legal, kung kasal ka sa simbahan, kung dili mo sugot ang simbahan, dili tagaan sa simbahan og pagtugot nga magbulag mo, bisan pag nihatag ang korte og reason sa imo nga pwede mo magbulag, dili magbulag ang inyong kaminyoon. Mao na naka-importante nga no magpakasal gid sa simbahan. Kay kung civil wedding gani inyo, pag decisions korte ana, goodbye Philippines, basig mauli pa dito ba? Wa mo kabalo no. Pero kung simbahan gani, ang simbahan na may kaugalingong korte, gitawag nga ecclesiastical courts. Kay buwag man ang gobyerno ug ang simbahan, nabi balaod ana the separation of the church and the state. So kung kasal ka sa atubangan sa Ginoo pinagis pare, no? Bisan pag niingon na ang judge nga okay. Pero kung ang simbahan, kung asa kay kasal, wala ka gitugutan nga magbulag, di mo mabulag. Manang ingon nga pag-ugot. Naingon pag-ugot. Kaya nga no, di jud mo
Kay never ever in the history sa simbahan nga nisugot ang simbahan og divorce. Amen? Munang kitapod sa Charismatic Episcopal Church, we are not pro-divorce. Ako ni isultihan sa inyo, we are anti-divorce. Kay nga naman, mutuman jud ta sa unsay gisulti sa Ginoo nga kun unsay hiusa sa Ginoo walay tawo nga mabulag ni ana. Amen. Labi na karon nga example given again no sa divorce law nga ilang gihimo karon sa Pilipinas, ang pwede maka-apply divorce katong mga magtiayon nga nagbulag na for at least 5 years na nga wa na nag-uban sa isa ka balay, pwede na sila mag-apply divorce. Pero gasto lagi mo 500,000. Pero sige, given na mo 500,000. Bulag na. Pero again, muagi gyapon sa simbahan kung didto ka gikasal sa simbahan. Okay? Mga igsoon, dili nato atong i-preserve ang pagkabalaan sa kaminyoon o sa pamilya. Amen? Usahay mo ni nalimtan nato nga ministry sa simbahan. No? Nga importante kaayo ang pag-preserve sa sanctity of marriage and family. Kay walay simbahan kung walay pamilya. Ha? Kay ang sa panahon sa mga apostoles, no? Ang ilang giisip nga simbahan dili man building, kanang ilang pagtapok. Ilang pagtapok ba? Mo nang iglesia, that's the church. Sila mismo nga nagtapok pagsimba sa Ginoo. Ug lakip ni ana ang mga pamilya. Muna atong panalipdan. Angay nato nang i-preserve. Kaya dili ta gusto nga pag-abot sa panahon sa atong mga anak, sa atong mga apo, nagsamot ka kalabanit sila. Kaya nga naman, kay walay nakatudlo nila kung unsa ka importante ni mga butanga. Mao na nga karon palang daan sa atong kaugalingon nga pamilya, maningkamot jud ta nga ipakita nato sila sa ila ang gitawag nato nga faithfulness. Kay aron nga maawat ni nila. Kay usahay man gud matabunan ang atong mga maayong gawi tungod sa kwarta. No? Bahala og dili faithful basta kadagag kwarta, dili. No? Ngano man nagkalabanit ka, ngano man day og ikaw ang pinakaluoy nga tawo, basta kay matinud-anon ka. Kay ngano man unsay gisaad ni Kristo, kung matinud-anon ka sa gagmay mga butang, saligan ka sa mga dagko nga butang. If you are faithful on little things, you will be entrusted with big things. Amen? Kapoy ko na to ba? Sige, kaya alas 7 na. Announcement, no?